Sadyang hindi ko maintindihan ng mundo. Bakit maraming mga tao ang nagsasamantala sa kahinaan ng iba? Ikaw, payag ka ba na ang mahal mo sa buhay ay pagsamantalahan ng ibang tao? Dear Mama Mia, sariwang-sariwa pa sa alaala ko ang lahat. Pasko noon. Bumangon ako mula sa aking kama nang makaramdam ako ng pagbabadyang pagsabog ng aking pantog. Naiihi ako, Mama Mia. Agad akong tumakbo papunta sa banyo at dali-daling hinubad ang pajamas ko. Hinayaan kong lumabas ng dahan-dahan ang ihi na kanina ko pa pinipigilan dahil natatakot akong makakita ng multo bago ako pumasok dito sa banyo. Hindi ko na napigilan kaya narito na ako ngayon. Pilit na hinaharap ang aking takot sa mga multo para nang makaihi na ako ng maayos. Madaling araw na pala. Birthday ko na. At birthday na rin ni Papa Jesus. 10 years old na ako. Mama Mia, itago niyo na lang ako sa pangalang Alisa. Nang matapos akong umihi ay itinaas ko ng muli ang aking pajamas. Binuhusan ko na rin ang kubeta at agad ding lumabas ng banyo. Naglakad na ako pabalik sa kwarto namin ng mama ko. Nagulat na lamang ako nang biglang bumukas ang pinto ng aming bahay. Agad akong nagtago sa ilalim ng lamesa dahil hindi ko alam kung sino ang maaaring pumasok sa bahay namin ng mga ganitong oras. Binuksan ng pumasok ang ilaw at agad namang huminahon ang aking pakiramdam nang makita ko na si Mama ang taong pumasok sa bahay namin. Dahan-dahan akong gumapang palabas ng lamesa at nakangiting sumugod kay Mama. Nang makalapit ako sa kanya ay nakita ko ang kanyang mga labing marahang ngumiti. Ngingiti na rin sana ako nang mapansin ko ang mga galos at mga pasa mula sa kanyang mukha. Ano pong nangyari, Mama? Tanong ko. Wala ito. Nadapa lang ako sa may labas. Tingnan mo oh, may pasalubong ako sa'yo. Regalo ko yan. Tinuro niya ang nakabalot na box sa kanyang tabi. Dahil sa murang edad, Mama Mia, ay agad nabaling ang atensyon ko sa malaking kahon na nasa tabi niya at nakalimutan ko ang mga galos at pasa na nakita ko sa kanyang mukha. Tumatalon-talon ako sa galak. Ano po ito, Ma? Tanong ko. Buksan mo. Agad kong pinagpupunit ang makulay na wrapper ng kahon at dali-daling binasa ang nakasulat noon. Kahit na hindi pa rin ako sanay na bumasa ay sinubukan ko pa rin basahin ang nakasulat sa kahon, Mama Mia. Dollhouse? Tanong ko. Ano yun, Ma? Natawa si Mama sa aking sinabi at agad na pinisil ang aking pisngi. Mama Mia, hindi kasi ako sanay sa mga laruan. Ang tanging laruan ko lang ay ang mga bagay na ginagawa ni Mama sa bahay namin. Mga bangkang papel, eroplanong papel, mga doll na papel. Laruan yan, anak. Malaking laruan para sa mga dolls mo. Lumaki ang aking mga mata at muling tumalon-talon. Tinulungan ako ni Mama na ilabas ang laruan mula sa kahon nito at mas lalo pa akong natuwa nang makita ko ng kabuuan ng laruan, Mama Mia. Salamat po, Mama, sabi ko at mahigpit na niyakap ang aking ina. Naglaro kami ni Mama hanggang umaga. Mama Mia, yun ang pinakamagandang alaala ng aking kabataan. Hanggang sa mabilis na lumipas ang 9 na taon. Aray Ma, daing ko nang dumampi ang bulak sa aking sugat sa aking pisngi. Mag-iingat ka kasi sa susunod, anak.
Ano bang nangyari sa'yo? Ba't ang dami ng sugat mo? Nag-aalalang tanong sa akin ni Mama. Nadapa lang po ako, Ma. Panandaliang huminto si Mama sa kanyang ginagawa nung marinig niya ang sagot ko. Pero pagkaraan naman ay tinuloy niya rin ito kaagad. Marahil, Mama Mia, alam niya na nagsisinungaling ako. Pero hindi na niya ito question pa. Basta anak, kapag may problema ka, sabihan mo ako ha. Nandito ang nanay para tulungan ka. Kinagat ko ang mga labi ko at marahang tumango. Tinanong niya ako, Mama Mia, kung nagugutom ba ako dahil may itinabi raw siyang ulam mula sa ulam namin kahapon. Tinanong ko siya kung bakit yun pa rin ang ulam, hindi ba siya nakapagluto. Ang sabi niya ay wala raw kaming pera. Huminga na lamang ako ng malalim. Di bali na, Ma, hindi pa naman ako nagugutom. Ngumiti si Mama at tinigil na niya ang pag-aasikaso sa sugat ko at tumayo. Isinara na niya ang pinto. Sumunod din akong tumayo at kinuha ang nakarolyong banig sa sulok ng bahay. Inilatag ko ito at nilapag ang 2 unan sa ibabaw. Humiga na kaming 2. Nagulat siya nang yakapin ko at pumikit. Good night, Ma. Good night, anak. Kinabukasan, Mama Mia, ay nagmamadali akong isuot ang medyas at sapatos ko dahil late na akong nagising. Nang matapos ako ay kinuha ko na rin ang butas-butas kong bag at nagpaalam na rin sa mama ko. Yung buhok mo, Alisa, mag-ayos ka para kang aswang. Gamit ang aking mga daliri ay marahan kong sinuklay ang aking buhok. Ayos na ba, Ma? Umiling siya at sumimangot. Hindi bali na, bilisan mo na dahil late ka na. Kumaripas ako ng takbo, Mama Mia, at muling kumaway kay Mama. 10 minuto rin ang tinagal bago ako nakarating sa school. Hindi na ako nakaligo. Binati ko ang guard at agad akong pumasok papunta sa classroom namin. Saglit akong tumigil sa harap ng room upang habulin ang aking hininga. Pagkalipas ng ilang segundo ay kumatok na ako at pumasok. Good morning po, sir. Pasensya na po, late ako. Ano pa bang magagawa ko? O siya, sige na, pumasok ka na. Magsasalita pa sana ang aking guro nang biglang sumama ang kanyang tingin. Bigla niyang tinakpan ang kanyang ilong at hindi na siya umimik pa. Binilisan ko na lamang ang paglalakad at agad akong umupo sa upuan ko, Mama Mia. Maging ang mga kaklase ko ay nagreklamo sa amoy ko. Mama Mia, tinanong nila ako kung naliligo ba ako. Yumuko na lang ako at hindi ko na lang sila pinansin. Hindi na rin ako nakinig pa sa diskusyon at natulog na lamang ako sa klase. Nalimpungatan na lang ako at dahan-dahang minulat ang aking mga mata. Hindi pa rin ako gumagalaw dahil sa katamaran at pinakinggan ko na lamang ang aking mga kaklase. Mama Mia, nagbibiroan sila. Ano ka ba? Hindi to makeup studio, classroom to. Asar ng isa kong kaklasing lalaki sa kaklase kong babae. Manahimik ka nga dyan, palibhasa na iinggit ka lang. Dahil ikaw, isa kang closet queen, isang bakla na hindi makalabas. Agad namang nabaling sa lalaki kong kaklase ang asaran, Mama Mia. Bumuntong hininga na lamang ako at muli na sanang pipikit nang makarinig ako ng pag-spray ng pabango malapit sa akin. Naramdaman ko ang likidong yun at agad na tumayo. Tiningnan ko ang likod ng aking uniforme at nakita kong pinabanguhan ako ng isa sa mga kaklase ko. Kami na ang mag-a-adjust, Alisa. Nakakahiya naman sa'yo. Irap ni Isabel at natatawang bumalik sa grupo nila. Nagtawanan ng buong klase, Mama Mia, at nakisali ang lahat sa pangangantsaw sa akin. Ang sabi ng iba ay maganda raw sana ako. Siguro mas maganda kapag malinis dahil mas masarap tignan. Ang sabi naman ng iba, Mama Mia,
ay baka raw kapag nag-ayos ako ay ako ang pinakamaganda sa klase. Pero sa ngayon, dapat daw ay manatili na lang ako na malinis kahit na hindi na maganda. Kasi kung hindi raw ako maganda at malinis naman, ay hindi raw ako makakaapekto sa mga buhay nila. Mama Mia, ang sabi pa nila ay baka may sakit raw ako. Baka raw nahawaan ako ng nanay kong pokpok. Muling nagtawanan ng buong klase. Dahan-dahan kong ikinuyom ang aking mga palad. Halos 5 taon ko ding tiniis ang ganitong mga salita. 5 taon akong nagkimkim at ipinagsawalang bahala ang mga pinagsasabi nila. Pero Mama Mia, ay tinanong ko sa sarili ko kung hanggang kailan ba ako magtitiis. Hanggang sa umawat na ang isa kong kaklase sa lahat. Magsasalita na sanang muli ang isa kong kaklasing babae, ngunit muli namang pumasok ang aming guro. Kaya naman Mama Mia, muli rin akong bumalik sa pagtulog. Ako ang pinakaunang lumabas ng classroom nang tumunog na ang bell at nagmamadaling umuwi. Bago pa ako makalabas ng school ay narinig ko na ang apelyido ko at lumingon ako sa pinanggalingan nang tumawag nito. Si Sir Jacob pala. Tinanong ko siya kung bakit niya ako tinawag. Mama Mia, nag-aalala niyang tanong sa akin kung ayos lang ba ako. Tumango lang ako at kumiti. Alam niya raw na ako ang pinagkakaisahan ng mga kaklase ko. Nakita niya raw ang ginawa ng mga ito kanina. Sabi ko naman ay ayos lang yun dahil biruan lang naman yun. Mama Mia, umiti si Sir Jacob sa akin at saka umalis. Hindi na ako naghintay pa ng kanyang sagot at agad na akong tumakbo palabas ng school dahil dali-dali na rin akong umuwi ng bahay namin. Habang binabagtas ko ang daan pa uwi ay hindi talaga maalis sa isipan ko ang nangyari ngayong araw. Tumatak sa puso ko ang mga sinabi ng mga kaklase ko Mama Mia. Kapag yan si Alisa nag-ayos, taob talaga kayong lahat ng mga babae dito. Maganda naman si Alisa kapag malinis, mas masarap tignan. Paulit-ulit na bumabalik ang mga yon sa utak ko. Nang marating ko na ang bahay ay agad akong pumasok. Isinara ko ang pinto pagkapasok at sumandal ako. Huminga ako ng malalim at tumingin kay Mama na kasalukuyang naghihimay ng malunggay. Ma, panimula ako sa kanya. Lumingon sa akin ang nanay ko at tinanong ako kung bakit. Mama Mia, tinanong ko sa mama ko kung pwede niya ba akong turuang mag-makeup. Huminga ako ng malalim at mahigpit na humawak sa bago kong bag, Mama Mia, kinabukasan. Pilit kong pinakakalma ang aking sarili bago pumasok sa classroom. Ngayon ay iba na ang Alisang makikita nila. Hindi na ako madungis, hindi na ako mabaho at lalong hindi na rin ako late. Pinihit ko ang doorknob at marahang binuksan ang pinto ng classroom. Bumungad sa akin ang mga kaklase kong biglang natahimik nang makita nila ako. Tinitigan nila ako mula ulo hanggang paa. Narinig ko pang nagbubulungan ng mga kaklase ko. Transferee? Sino siya? Kilala niyo ba siya mga be? Akmang yuyuko na sana ako nang maalala ko ang sinabi sa akin ni Mama kanina bago ako umalis ng bahay. This time, anak, hinding-hindi ka na yuyuko, ha? Huminga ulit ako ng malalim, Mama Mia, at dumiretso na sa upuan ko. Nang ibaba ko na ang aking bag ay pinigilan ako bigla ng kaklase kong si Christine. Miss, may nakaupo na dyan. Dito ka sa seat namin, it's free. Umiling ako at sabi ko, dito ako nakaupo o hindi ba? Kumunot ang mga noon nila Mama Mia at nang ilang saglit pa ay sumingit ang isa kong kaklase na si Micaela. Alisa, is that you? Tumango ako. Muling nagbulungan ang mga kaklase ko. Ang mga ngiti sa labi ni Christine ay napalitan ng simangot.
Umirap siya sa akin at saka bumalik sa kanyang upuan. Mama Mia, sari-saring papuri ang natanggap ko nung araw na yon. Maraming nagsasabi na maganda raw ako. Marami namang nag-agree na hindi lang ako maganda kundi super ganda. Ngumiti na lamang ako kahit naiilang. Nagsalita na rin ang mga lalaki. Sabi nila, hindi raw sila nagkamali nang sabihin nila kahapon na mas maganda ako kapag naayusan. Marami ang nagsasabi, Mama Mia, na gusto nila akong maging girlfriend. Umirap na lamang ako at dumungaw sa bintana. Ipinikit ko ang aking mga mata at hindi ko mapigilan na mapangiti. So ganito pala ang pakiramdam. Ganito pala ang pakiramdam ng maging isang maganda. Natapos ang aming klase at nagligpit na rin ako ng aking mga gamit nang bigla akong palibutan ng aking mga kaklaseng babae maliban kay Christine. Alisa, gusto mo bang mag-hangout tayo? Aya sa akin ng isa kong kaklase. Shopping naman tayo. Ako ang taya. Saad naman ni Micaela. Marahan lang akong tumango, Mama Mia. Napatalon ang dalawa sa kilig at agad akong hinatak palabas ng classroom. Magkasama kaming tatlo na naglakad palabas ng school at dumiretso na rin kami sa isang mall. Una kaming pumunta sa Watson's upang magtingin-tingin ng mga skincare products. To be honest, Mama Mia, ay sobrang kakaiba ng experience na nararanasan ko ngayon. Una, dahil nagkaroon ako ng mga kaibigang nakikita ako bilang tao at hindi object ng kantsawan. Pangalawa ay nakaapak ako sa isang mall na mula pa noong bata ako ay pinapangarap kong puntahan. Sa kabila ng lahat ng ito ay hindi ko maialis sa isip ko ang mama ko. Dapat siyang kasama ko na maranasan ng mga bagay na ito. Bumalik ako sa realidad nang ibigay sa akin ni Micaela ang isang moisturizer na hawak niya. Alisa, alam mo, dapat i-try mo to. Napaka-effective nito sa akin. Sure ako effective din ito sa'yo. Sabi niya habang binibigyan niya kaming dalawa ni Isabel ng tig-iisa. Umiling ako, Mama Mia. Sinabi ko na wala akong pera at hindi ko afford yon. Yung sabi naman ni Micaela ay libre niya raw ang lahat. Ayoko sanang tanggapin pero nag-insist siya at sabi niya ay bili pa kami ng iba pang products. Lumabas kami ng Watson's na napakaraming bitbit. Sobrang galante ng kaklase kong si Micaela. Mama Mia, nagtanong sila kung saan ko gustong kumain. Pero dahil wala naman akong pera, ay sinabi ko na busog pa ako. Palusot ko lang yon, Mama Mia. Nang bigla namang magsabi sa akin si Micaela na wag daw akong mag-worry dahil siya raw ang bahala sa gastos sa lahat ng aming gagastusin nung araw na yon. Sumingit naman si Isabel. Sabi niya fast food na lang kami para mas mabilis at nang makapamili pa kami ng iba naming mga gusto. Kaya naman, Mama Mia, pumasok kami sa isang fast food chain. Tulad nga ng sabi ko, lahat ng nararanasan ko ngayong araw na ito ay bagong karanasan para sa akin. Kailanman ay hindi ako nakakain sa isang fast food. Mama Mia, pinaghanap kami ni Micaela ng mauupuan at siya na raw ang mag-o-order. Nagsimula naman kaming dalawa ni Isabel na maghanap ng mauupuan at dali-dali kaming umupo at nagkwentuhan. Mama Mia, nagsorry rin sa akin si Isabel dahil sa ginawa niya sa akin at pangangantsaw niya sa akin noon. Ang sabi ko ay okay lang yon. Nagpasalamat rin ako at humingi siya ng sorry. Sabi niya, magsisimula raw kami ng bagong pagkakaibigan. Tumango na lang ako at ngumiti kaming pareho at hinantay na lang namin si Micaela. Mama Mia, matapos ang araw na yon ay dali-dali akong tumakbo papunta ng bahay namin habang bit-bit ko ang pinamili sa akin ni Micaela. Binuksan ko ang pinto at agad kong hinanap ang mama ko.
Dumako ang atensyon ko sa babaeng nagluluto sa kusina. Ibinaba ko ang mga gamit at agad ko siyang niyakap. Narinig kong tumawa ng mahina ang aking ina. Nagkwento ako sa kanya na sobrang daming nangyari sa akin noong araw na yon. Habang kumakain kami Mama Mia ay nagkukwento sana ako. Pero nang titigan ko ang kanyang mukha ay nawala ang ngiti at excitement ko sa mga kwento ko. Nakita ko na naman ang mga pasa sa kanyang mukha. Biglang bumagsak ang aking puso nang maalala ko ang nangyari noong ika-10 kaarawan ko. Mama, anong nangyari sa mukha mo? Tanong ko. Mama Mia, ang sabi niya ay wala raw. Nadapa lang daw si Mama. Ginagawa na naman ba niya ulit yun? Yun ang tanong na nasa isip ko. Pero hindi ko nagawang itanong sa mama ko. Halika na, tulungan mo na akong ilapag ito sa mesa. Inabot niya sa akin ang niluto niyang fried chicken. Inabot ko naman ito at dahan-dahang naglakad patungo sa mesa namin. Nung nakatalikod ako sa kanya Mama Mia ay dahan-dahan namang bumagsak ang mga luha sa mga mata ko. Hindi ko mapigilan ang sarili ko at niyakap ko bigla si Mama pagkalapag ko ng fried chicken sa mesa. Ma, please, wag mo nang uulitin yan. Pakiusap ko. Ayokong nakikitang nasasaktan ng mama ko Mama Mia. Lalo na kung ang rason yun ay para lamang mapasaya ako. Gamit ang kanyang suot na lumang damit ay pinunasan niya ang aking mga luha. Kaya ko to anak. Lahat gagawin ko, magkaroon ka lang ng magandang kinabukasan. Mahigpit kong niyakap si Mama. Ito ang pinaka-oras na nangako ako sa sarili ko na gagawin ko ang lahat upang maibalik sa kanya ang pagmamahal at kaginhawaan na pilit niyang binibigay sa akin simula noong maliit pa lamang ako. Napatingin ako sa dollhouse na nasa gilid na unang regalong natanggap ko mula sa kanya. Bumitaw ako sa pagkakayakap ko kay Mama. Malang araw, Mama, mabibilhan din kita ng ganyan kalaking bahay. Nakangiti kong pangako habang turo-turo ko ang dollhouse na naging dahilan upang mamulat ako sa realidad na pilit na itinatago sa akin ng aking ina. Mama Mia, isang gabi ay nagising ako sa kalagitnaan ng gabi. Nakaramdam ako ng paggalaw ng isang tao sa paligid ko. Nang imulat ko ang aking mga mata ay napansin kong wala na sa tabi ko ang aking ina. Nagkunwari akong natutulog habang iniikot ang aking mga mata sa kapaligiran. Nakita ko si Mama na naglalagay ng lipstick sa kaniyang mukha. Nang matapos siya ay binalik niya sa sling bag niya ang gamit at lumabas na ng bahay nang hindi gumagawa ng ingay. Hindi ko pa naproseso ang mga nangyayari. Bukod sa nangyayari ng muli ang binaon naming nakaraan, ay mas naguguluhan ako sa kasuotan niya ngayong gabi Mama Mia. Ang sobrang nipis na spaghetti strap at backpack shorts. Hindi ko kailanman yun nakita sa loob ng bahay namin. Totoo ba ang sinasabi ng iba? Totoo ba na bayarang babae ang mama ko? Mama Mia, yun ang rason kung bakit umuuwi ako ng may pasa paminsan-minsan sa bahay namin. Palagi kasi akong napapaaway. Marami kasi ang nagsasabi sa akin na bayarang babae ang mama ko. Hindi naman ako pumapayag na insultuhin ng iba ang aking ina, kaya napapaaway ako Mama Mia. Pero ngayong gabi, dahil sa nakita ko, ay napaiyak ako Mama Mia. Siguro nga, totoong bayarang babae ang mama ko. Bumangon na ako at pinagpagan ko ang sarili ko. Tiningnan ko ang sarili kong refleksyon sa salamin. At nang masigurong maayos pa rin ako tignan ay sumunod na rin akong lumabas ng bahay.
Napakalamig ng simoy ng hangin. Madilim pa rin ang paligid dahil nasa kalagitnaan pa rin kami ng gabi. Wala nang taong tumatambay at wala na ring mga tindahang bukas sa aming kapitbahay. Sa hindi kalayuan ay nakita ko ang mama ko na patuloy pa rin sa kanyang paglalakad. Kaya naman lihim ko siyang sinundan, Mama Mia. Lumipas ang halos kalahating oras ay napatigil ako nang makita kong tumigil din si mama sa harap ng isang magandang bahay. Nagtago ako sa iskinita upang hindi ako mahuli at muli akong sumilip kay mama. Nakita ko pa siyang bumuntong hininga bago kumatok sa may pintuan. Ilang saglit pa ay bumukas din ang pinto at agad na pumasok ang mama ko sa loob. Natatakot man, ngunit naglakad pa rin ako upang tignan kung ano ang susunod na mangyayari, Mama Mia. Mabuti na lamang at walang kortina ang kanilang bintana. Kaya naman ay mas napadali ang aking panonood. 3 lamang ang tao sa bahay. 3 lang ang nakita ko, Mama Mia. Si Mama na kasalukuyang nakaupo sa sala. Ang isang lalaking nasa kusina na parang may kinukuha at ang isa pang lalaking umiinom sa tapat ni Mama. Parehong mukhang nasa early 50s ng 2 lalaki. Ang isa ay napakalaki ng katawan na para bang tambay sa gym. At ang isa naman ay malaki ang tiyan na paniguradong napupuno iyon ng alak. Kumunot ang noo ko nang makitang nagsalita ang lalaking umiinom ng alak at tila ba pinapapunta ang mama ko sa kanya. Hindi ko marinig ang mga usapan nila dahil nakasara ang bintanang pinaparoonan ko. Dahan-dahang lumapit si mama sa lalaki at bigla siyang lumuhod sa harap nito, Mama Mia. Napahawak ako sa aking bibig nang makita kong ibinaba ni mama ang shorts ng lalaking yon. Ilang saglit pa, Mama Mia, ay nagtaas baba na ang ulo ng mama ko sa harapan ng lalaking yon. At ang lalaki naman ay nakangiti na tila ba nasisiyahan siya sa mga nangyayari. Umiiling-iling ako sa aking mga nakikita. Hindi ako makapaniwala, Mama Mia. Ibang-iba ang mama ko na nakikita ko ngayon nakasama ang 2 lalaking yon. Ibang-iba siya sa mama ko na nakasanayan ko. Dumako na rin ang atensyon ko sa lalaki na naglalakad papunta sa may sala. May hawak siyang pakete na kulay puti na parang buhangin. Ano yon? Ipinagbabawal na gamot? Nang muli kong ibalik ang tingin ko kay mama ay bigla akong napaatras nang makita ko, Mama Mia, kung ano talaga ang ginagawa niya. Nakatingala naman ang kanyang sinisirbesyuhan na lalaki. Na tila ba sarap na sarap sa ginagawa ni mama sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko noon. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko. Ibinaba ng lalaki ang hawak niyang pakete at pumunta siya sa likuran ni mama. Mama Mia, hindi ko na kinaya pa ang mga nakikita ko. Kaya naman napaatras akong bigla at hindi ko na malaya na may paso pala ng halaman sa likuran ko at nahulog ito at gumawa ito ng ingay. Nang tignan kong muli ang bintana, Mama Mia, ay dali-daling nagsuot ng shorts ang lalaking yon at tiningnan nila ang kinaroroonan ko. Sa takot ko, Mama Mia, ay agad akong tumakbo. Mama Mia, humabol sa akin si mama at tinawag ang pangalan ko. Lilingunin ko na sana ang mama ko, Mama Mia, pero biglang may isang putok ng baril na umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Mama Mia, sa takot ko ay hindi na ako muling lumingon at tumakbo ako. Ilang sandali pa ay may mga nakasalubong na akong mga sasakyan ng pulis. Mama Mia, kilala ako ng isang tanod na nakasalubong ko kaya tinanong niya sa akin kung ano ang nangyari. Hindi ako makapagsalita noon.
Pero ang sabi niya ay kailangan ko raw na sumama sa mga pulis. Kaya naman sumama ako sa tanod na yun at pinuntahan namin ang bahay kung saan nakita ko ang mama ko at ang dalawang lalaking yon. Mama Mia, pagkapasok namin ng bahay, sa may gate pa lamang ay nakita na naming nakabulagta ang nanay ko. Nakabulagta si mama at wala na siyang buhay. Yung isang lalaki naman, na malaki ang tiyan ay nahuli ng mga pulis, habang yung isang sabi ay nakatakas raw. Iyak ako ng iyak, Mama Mia. Takot na takot ako dahil sa nakita ko. Niyakap ko ang wala ng buhay na katawan ng mama ko. Hanggang ngayon ay naaalala ko pa rin ang tagpong yun, Mama Mia. Sariwang-sariwa sa aking isipan. Magtatatlong taon na rin mula nang mangyari yon. Mama Mia, magtatapos na ako sa college. Huling taon ko na ngayon. Kailanman ay hindi ko palin marilimutan kung paano nakitil ang buhay ng aking ina. Aaminin ko sa iyo, Mama Mia, na kaya ako magtatapos ngayon ay dahil sinundan ko rin ang yapak ng aking ina. Hindi ko kasi alam kung nasaan ang aking ama. Hindi ko na siya nakilala pa mula nung pinanganak ako. Wala rin akong kakilala na kamag-anak namin, Mama Mia. Wala akong kakilala na pwedeng tumulong sa akin para makapagtapos ng pag-aaral. Yan naman, wala akong naging choice noon. Hinasok ko ang kalakaran sa pagbibenta ng laman. Pero pinangako ko sa sarili ko na pagkatapos kong makagraduate ng college, ay titigil na ako at tutuparin ko ang mga pangarap ko kahit wala na ang mama ko. Masakit isipin, Mama Mia, na ang natatanging tao na naging kasama ko mula nung pagkabata pa ako ay hindi ko na makasama sa pagtupad ng aking mga pangarap. Kaya naman, Mama Mia, sa lahat ng mga nakikinig sa inyo ngayon, kung meron pa kayong mga magulang, lalo na kung meron pa kayong ina, naway mahalin niyo sila ng walang kondisyon. Dahil ang mga ina, karamihan sa kanila ay handang gawin ang lahat. Handang gumawa ng mali, handang gumawa ng immoral, mabuhay ka lamang na kanyang anak. Hanggang dito na lamang po, Mama Mia, at maraming salamat sa pagbibigay mo ng oras para basahin itong kwento ng buhay ko. Nawa ay pagdasal niyo ako na sana ay makalabas na ako mula sa putik na aking kinaroroonan ngayon. Sana pagkatapos kong makagraduate ng college ay maging maayos na ang buhay ko. Lubos na gumagalang, Alisa. Hindi lahat sa atin ay pinapalad na magkaroon ng mga matitinong magulang. May mga anak na may mga magulang na pinabayaan sila dahil inuna ng mga ito ang kanilang sariling kapakanan. Pero hindi rin natin matatawaran ang sakripisyo ng ibang mga magulang na labis na nagmamahal para sa kanilang anak. Naway, tulad ng sabi ni Alisa, kung buhay pa ang mga magulang nyo, at kung pinapahalagahan at minamahal kayo ng mga magulang nyo, naway mas pahalagahan nyo sila. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa kwentong itinampok natin ngayong araw. Huwag niyong kalimutan na i-share ang video na ito at i-like na rin. At huwag niyo ring kalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel at saka i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa bawat video na ating i-upload. Nawa ay na-inspire kayo, may natutunan kayo mula sa kwento natin ngayong araw. Ako po ang inyong Mama Mia. Magandang araw sa inyong lahat.